Ang World Boxing Organization mas lalong naging istrikto. Hindi nirespeto ang pagiging number 1 contender ng Pinoy na si Regis Suganov. Ginawa ng WBO ay maaaring gagawin rin kay Carl James Wonderboy Martin na kahit na maging number 1 contender man ay hindi pa rin gagawing mandatory challenger kay Naoya Inoue. Huwag naman sana. Pero bakit kaya? Ang dahilan alamin. Sean Gibbons, ayan na, binanata na ang dating alaga na si John Riel Casimero. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Masamang balita ito sa mga Pinoy, lalong-lalo na sa pride ng ball na si Suganov, at nanganganib din ang katayuan ngayon ni Carl James Martin dahil maaaring mangyayari nito sa kanya. Dahil sino nga ba ang hindi mabibigla kung ang number 1 contender na Pinoy sa WBO Junior Flyweight World Rankings na si Suganov ay hindi napili ng WBO na maging mandatory challenger sa World Champion. At alam niyo ba mga kwento kung sino ang napili? Ang rank number 2 contender. Kaya marami ang nagulat sa ngayon at labis-labis ang pagkadismaya dahil bakit ginawa ito sa ating kaubayang Pinoy. Kaya marami ang nababahala ngayon dahil maaaring itong si Martin ay ganito rin ang sasapitin kung maging istrikto pa rin ng WBO pagdating sa pagpili ng mandatory challenger sa darating na panahon. Pero ang tanong, bakit mas pinabura ng rank 2 na boksingero at hindi ang rank 1 ang hinirang ng mandatory challenger? Well mga kakwento, magugulat ka sa paliwanag ng WBO sa Bible of Boxing na The Ring dahil ayon sa kanila, ang number 2 contender na si Rene Santiago na nakaharap na ng 3 world rated contenders over 2-year period. Ang paliwanag naman ng WBO Championship Committee Chairman na si Luis Batista Salas sa isang ruling na ibinigay sa The Ring, ang 5 sa 6 ng mga nakalaban ni Santiago ay lumahok na sa mga World Championship fight. Bukod pa rito, napanalunan ni Santiago ang mga titulo ng WBO Latino at International Junior Flyweight titles, naging WBO Interim Junior Flyweight Champion at matagumpay na ipinagtanggol ang kanyang posisyon sa rating noong 2023 at 2024. Ang huling pamantayang ito ay malagang pinagbabatayan nito ng WBO sa kanilang naging desisyon ngayon. At ayon naman sa kanila, itong si Suganov ay tutungang rank number 1 world rated contender pero dapat na sumunod sa World Boxing Organization regulations of World Championship Contest. Ipinakita nila na ang record ng mga laban ni Suganov sa loob ng nakarang taon ay mga laban sa mga walang rating sa mga kalaban na kung saan ito ay hindi nakatugon sa kritikal na pamantayan ng WBO. Masakit man mga kwento para sa mga Pinoy ang naging desisyon ng WBO pero ginawa lang nila kung ano nga ba talaga ang nararapat. Kaya marami ngayon ang medyo nababahala sa status ngayon ni Martin, lalong-lalo na si Martin ay namamayagpag ngayon sa WBO World Rankings pero baka maging stricto na naman ang WBO pagdating kay Martin dahil kahit pa nga maging number 1 contender itong si Martin pero dalaman na kalaban niya na mga boksingero ay hindi mga top contenders, baka maaring ang sinapit ni Suganov ay ganun rin ang sasapitin ni Wonderboy. Pero wag naman sana dahil napakasayang naman ang pagkakataon na top contender nga pero ibabasura at mas pinili ang mas mababa ang ranking na boksingero. Pero mga bigating mga kalaban naman ang nakadigma nito. Pero sana talaga mga kwento ay gagana ang werpa ni Gibbons para kahit na hindi mga top caliber sa mga nakalaban ni Martin ay siya pa rin ang mapipili balang araw na mandatory challenger ng WBO para naman masubukan ni Martin na lumaban sa world title fight kung ano nga ba ang hirap at sakripisyo na gagawin para mablot lang ang titulo para maramdaman din niya kung ano nga ba ang dapat na respeto ang ibigay sa kanya ng mga tao bilang isang ganap na world champion kaysa babanat na lang ng kahit sino mang mga former world champions na hindi pa tayo nakakasiguro na si Martin ay maging world champion nga balang araw. Pero syempre, bata pa si Wonderboy, tiwala lang tayo na balang araw ay siya naman ang maging world champion. Kaya naman, let's go Wonderboy ng Pinas! Mga kwento, ito ang naging panibagong post ni Martin sa kanyang social media. May caption na tulong. Sabay nagpost ang larawan ng dalawang mga batang nanilimos na ang mga muka ay mga Casimero brothers. At napakasimple lang ang naging reaksyon ni Sir Sean at ito lang naman na larawan.
Jul, oh. Diyan ka, Jul. Nadali ka, Jul. Ano ka mo? There's the guns. At diyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong babigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Lubitania, kay kakwentong Sandy Gubres, kay kakwentong Jam, shoutout sa dyan kakwento. At kay kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa dyan. Bueno, din dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.